Muli sa Reporter's Notebook. Sa Vice Presidential Series, kilalanin si Dominador Chipeco Jr. Itong lupang ito ay tinaguriang lupang... I believe that 100% mananalo ako at hindi lang ako, pati si JC De Los Reyes. At ang tuna ban sa Jensan. Pag nagtaga, lahat ng fisherman talaga, wala ng trabaho. Mag-rebuild na kaming lahat dito. Hindi naihanda ng maayos ng ating gobyerno yung implikasyon nito, lalong-lalo na sa mga manggagawa at mga iba pang mga maliliit na industriyang nakatali sa tuna. Lista! 5-3! Tuna capital of the Philippines. Yan ang Tagurisa, General Santos City. Bawat taon, di bababa sa 400,000 metriko tonelada ng tuna ang nagmumula rito. Ang 60% nito ine-export sa iba't ibang bahagi ng mundo. Industriya nagbigay kabuhayan sa mga taga-Jensan. Tinatayang nagkakahalaga ng 50 bilyong piso ang industriyang ito. Pero ang masiglang industriya ng tuna nanganganib mabingwit sa lambat ng krisis. 2001 nang pasukin ni Jess ang industriya ng tuna sa Jensan. Makalipas ang halos isang dekada, sa pagpasok ng 2010, tila isang malaking alon ng sumalubong sa industriya ng tuna. Nabenta ko na about 5 of them. Matagal ng idle kasi with the ban, lahat ng mga nag-fishing doon sa area na ban na ngayon, pupunta ngayon sa fishing ground namin. Ang dami na namin doon. So hindi na productive. Ang mga lambat na minsang humuli sa libu-libong tuna, nakatambak na lamang ngayon. Sa bahaging ito ng karagatang Pasipiko, ipinataw ang pagbabawal sa paghuli ng tuna na tatagal ng 2 taon. Iniutos ito ng Western and Central Pacific Fishing Commission o WCPFC. Kasamang Pilipinas sa 36 na mga bansa at teritoryo na lumagda sa kasunduang ito na naglalayong pangalagaan ng karagatan mula sa mga pangabuso. Yung pagdami ng mga fishing boats na nanguhuli ng tuna ay padami, and that there are possibilities na darating ang panahon na babagsak ang biomass, kaya hindi magiging sustainable ang tuna production. Sa tala ng WCPFC, lumobo ng halos 500% ang bilang ng mga nahuling yellowfin at big eye tuna sa loob ng halos 5 dekada. Ayon sa pag-aaral, kasabay ng pagtaas ng bilang ng mga hinuhuling tuna ay pagbaba ng halos 40% ng bilang ng mga tuna sa karagatan. Karamihan sa mga malalaking kumpanya ng tuna, purse-seine fishing o pokot ang paraan ng pangingisda. Ang pokot ay lambat na mayroong maliliit na butas. Kaya kahit ang mga bata pang tuna, nahuhuli nito. Dahilan para manganib ang populasyon ng yellowfin at big eye tuna. Sa ilalim ng Fisheries Code, ipinagbabawal ang commercial fishing sa loob ng 15 kilometrong distansya mula sa baybayin. Kaya naman ang mga malalaking kumpanya ng tuna ay sa labas ng ating teritoryo nangingisda. Ngunit dahil sa ban, hindi na rin sila makapangisda rito. File ako ng closure sa labor, lahat, fishing, hardware, shipbuilding, yung fish port operations, unloading, buying ng isda, then distribution all over Mindanao, even to Bohol and Visayas and Luzon, naabot pa isda. Mawawala lahat yun. We are coming really to some realization that the industry would really have to
would really have to reduce somewhere so that we'll be able to sustain our production in the Pacific Ocean. Gumapang na rin daw ang epekto ng ban maging sa mga maliliit na miyembro ng industriya. Pag nagtaga, lahat ng fisherman talaga wala ng trabaho. Mag-rebuild din na kaming lahat dito. Kung dati, tulad ko, labor lang ako, maka-income ako ng 500, 400. Ngayon wala na. 100 na lang, kaya 50 pesos na lang. Si Baby, dispatcher ng mga barko sa fishport, ramdam ang pagbaba ng bilang ng mga dumarating na huli sa pantalan. Oo nga, tuna kapital ang Jinsan. Ang problema namin ngayon, pag i-implement na yung ban ng pagpanap-fishing, hindi na tayo magiging tuna capital. Wala nang isda. Anong tawag doon pag wala nang isda ang Jinsan? Masyadong mahirap ang kita. Parang talagang gumagapang kami. Dagdag pa ni Baby, malaking problema ang di magtugmang papataas na gastusin at papaliit na kita. Ang dami talagang sobra. Mayroong fisheries, lahat-lahat ang dami. May registro ka na dito. Ang laki ng binabayaran namin. Pagbaba ng baga, pagdating ng baga, paglabas ng isda, ang dami. Pero ang pinakapangamba niya ay ang epekto ng nangyayaring ban sa mga mangingisda. Yun ang kawawa. Kasi kami, makakain pa kami. Yun sila saan pupunta. Hindi marunong yung iba talagang kadamihan sa mananagat. Hindi na mag-aral. Saan yun pupunta?